Marshall Peak, Kabanata 151. Crest. Sa dami ng tao, kulay ube ang buong katawan ni Lan Chuday habang nanginginig sa lamig. Gayunpaman, ang kanyang pares ng magagandang mga mata ay nagpahayag ng isang hindi sumusukong kalooban. Ang ganitong uri ng hitsura ay halos kapareho ng kay Yang Kai, maliban na ang kanyang mga mata ay mas malamig at hindi gaanong malupit. Nabigo ba ako? Mapait ang puso ni Lan Chuday. Siya ay nasa Chi Transformation Stage 8th level lamang, ngunit nagawa niyang umakyat ng higit sa 3,000 hakbang. Ang ganitong uri ng resulta ay hindi narinig sa mga alagad ng tatlong sekta. Ang kanyang pinagkatiwalaan ay ang hindi sumusukong kalooban sa kanyang puso at ang kanyang pagnanais na maging mas malakas. Ngunit ngayon, siya ay binaba ng isang hindi mapigil na puwersa. Paano siya magiging handa na tanggapin ito? Bakit naging ganito? As long as I have enough time, aakyat talaga ako sa taas. Bakit kailangan pa akong ibaba? Naikuyom ni Lan Chuday ang kanyang mga kamay ng napakahigpit na tumagos pa sa laman ng kanyang mga palad ang kanyang balingkinitang mga kuko. Ang sakit lang ang nakapagpatahimik sa kanya. Junior sister, okay ka lang? Napansin ni Huljoer ang pagka-abnormal ni Lan Chuday at nag-aalalang nagtanong. Dahan-dahang umiling si Lan Chuday. Namilog ang kanyang mga mata nang may luhang tumulo sa kanyang mukha. Patuloy na sumulong si Yang Kai. Sa kanyang mga mata, tanging ang tuktok ng mga ulap. Hindi niya napansin ang nangyayari sa Ho sisters sa likod niya. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa iba, ang bilis ni Yang Kai ay biglang tumaas. Ito ang lugar kung saan damaloy ang malamig na katangian ng enerhiya. Hakbang-hakbang, halos walang pahinga. Ang malamig na katangian ng enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan at napino ng True Yang Secret Art. Pagkatapos ng isang cycle, ito ay hinihigop ng matibay na golden skeleton. Matapos maabot ang 500 na hakbang, nagbago ang enerhiya at naging mas mabilis ang mga yapak ni Yang Kai. Nang pumasok ang malamig na katangian ng enerhiya sa kanyang katawan, kailangan itong maluso. Gayunpaman, pagdating sa enerhiya ng katangian ng Yang, ang proseso ay mas simple. Hakbang, hakbang, inakyat niya ang mga hakbang palapit ng palapit sa tuktok ng ulap. Gayunpaman, lumakas din at lumakas ang pressure sa kanyang katawan. Sa tuwing aakyat siya ng isang hakbang, ang enerhiyang dumadali sa kanyang katawan ay tataas ng o. Kung hindi dahil sa secret art ni Yang Kai at sa malaking halaga ng Yang liquid na nakaimbak sa dantian, hindi magiging kalmado si Yang Kai. Habang siya ay umakyat ng pataas, bahagyang naramdaman ni Yang Kai na may mali. Ang ganitong uri ng pagsubok ay talagang nagiging mas at mas mahirap, ngunit ito ay hindi sa lawak na ito ay huminto sa mga tao. Kung ito ay talagang isang pagsubok ng mana, hindi ito dapat maging napakasimple. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binuklat ni Yang Kai ang matandang demonyo sa kanyang katawan. Dati, napakaingay ng old demon, buong pusong tinutokso si Yang Kai na gamitin ang mga birhen na katawan ng Ho sisters para linangin ang masasamang kasanayan sa militar. Sa sobrang galit, tinatakan ni Yang Kai ang kanyang kaluluwa at ngayon lang ito pinakawalan. Gaya ng inaasahan, ang matandang demonyo ay hindi nang ahas na banggitin ito muli. Sinabi ni Yang Kai sa matandang demonyo ang tungkol sa kanyang mga pagdududa, ngunit hindi alam ng matandang demonyo kung ano ang sasabihin. Ayaw ni Yang Kai na siya ay maingay at maapektuhan ang kanyang estado ng pag-iisip, kaya tinatakan niya siya pagkatapos magtanong. Kahit anong klaseng pagsubok ang dumaan, basta naabot niya ang hakbang na iyon, natural na makakayanan niya ito. Walang silbi ang pag-iisip ng sobra tungkol dito ngayon. Naunawaan ito, biglang lumuwag ang puso ni Yang Kai, at maging ang kanyang katawan ay naging mas nakaka-relax. Tila sa pagbabago ng kanyang estado ng pag-iisip, ang pagsubok dito ay naging mas simple. Pag-akyat araw-araw, sa wakas ay narating ni Yang Kai ang tuktok pagkatapos magpahinga ng 3 beses. Napapaligiran ng mga ulap at ambon, para siyang nasa isang fairyland. Sa pagbabalik tanaw, lahat ng mga hakbang na ginawa niya sa ngayon ay nakatatak sa kanyang mga mata, na nagparamdam kay Yang Kai na parang nasa panaginip siya. Sa harap niya, 10 hakbang na lang ang natitira. Hanggat natapos niya ang 10 hakbang na ito, maaabot niya ang tuktok. Itinaas ang kanyang paa, humakbang pasulong si Yang Kai. Ika-9 na hakbang, ika-8 hakbang, ika-7 hakbang. Sa isip ni Yang Kai, naalala niya ang kagalakan ng mga unang araw, at ang determinasyon ng mga susunod na araw. Ika-6 na hakbang, ika-5 hakbang, ika-4 na hakbang. Sa pagsubaybay sa kanyang mga alaala, naalala ni Yang Kai ang mga pagbabagong naranasan niya matapos makuha ang wordless black book. Pangatlong hakbang, pangalawang hakbang. Tumitaw din ang eksena noong 3 taon na ang nakakaraan, kung saan ang kalmadong kalagayan ng pag-iisip ni Yang Kai ay hindi sinasadyang pumukaw ng ilang alon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang paa at huminto sa huling hakbang ng hagdan, huminto doon. Isang hakbang na lang ang natitira, at maaabot na niya ang mga ulap. Gayunpaman, hindi nang ahas na bumagsak si Yang Kai. Hindi niya alam kung bakit, ngunit palagi niyang naramdaman na kung pananatilihin niya ang ganitong estado ng pag-iisip, pagkatapos ng hakbang na ito, kahit na hindi siya mamatay, siya ay malubhang masasaktan. Ito ay isang uri ng intuition. Huminga ng malalim, tahimik na inilipat ang True Yang Secret Art, pinanatili ni Yang Kai ang poster na ito, hindi gumagalaw. Damdam ang simoy ng hangin sa kanyang mukha, unti-unting kumalma ang alon sa kanyang puso, muling kumalma ang mga piraso at piraso ng alaala.
Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, nang muling imulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, wala nang kahit kititing na pag-aalinlangan o takot sa kanila, tanging determinasyon na lamang. Bumaba ang kanyang paa. Umiling ang mundo, at isang invisible pressure ang biglang bumagsak sa katawan ni Yang Kai. Ito ay isang uri ng presyon, ang presyon ng isang monarko na bumababa sa mundo. Ang katawan ni Yang Kai ay biglang yumuko, ang kanyang mga binti ay nakayuko, halos lumuhod sa lupa. Ngunit ng kalahating talampakan na ang layo ng kanyang mga tuhod sa lupa, tumigil siya. Agad na nabasa ng pawis ang kanyang damit, at ang kanyang laman ay mabangis na nanginginig. Ang pressure na ito ay hindi mas malala kaysa sa pressure ng mundo na naramdaman niya noong nililinang niya ang tempered body technique. Gayunpaman, wala itong tiyak na kagandahan. Kung talagang gusto niyang ikumpara, mas malakas kaysa rito ang pakiramdam na naramdaman niya noong nililinang niya ang tempered body technique. Iyon ang paglaban ng mga tanikala ng mundo, ngunit ang kinakaharap niya ngayon ay isang uri ng panggigipit mula sa isang malakas na amo. Sa dilim, naramdaman ni Yang Kai na parang may mata na dahan-daang bumubukas sa kalangitan, pinapanood siya. Dahan-daang itinutuwid ang kanyang baluktot na katawan, ang noo ni Yang Kai ay nakaumbok na may mga asul na ugat, at ang kanyang mukha ay namula. Habang lumalaban ay palakas ng palakas ang pressure na nararamdaman niya. Isang mahinang daing ang lumabas, at napuno ng lasa ng dugo ang kanyang bibig. Ang katawan ni Yang Kai ay nagkaroon na ng ilang pinsala. Kaya kung tiisin ang pressure ng mundo, hayaan mo na ikaw, na hindi mundo. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga buto ay gumawa ng tunog ng zingzing. Dahan-dahan niyang itinaas ang isa pa niyang paa, iginalaw ito ng unti-unti, at humakbang patungo sa huling baitang ng hagdan. Parang saglit lang, pero parang libu-libong taon din. Nang masusing itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga paa sa huling hakbang ng hagdan, sa wakas ay umayos din ang kanyang katawan. Biglang gamaan ang pressure sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sinira ni Yang Kai ang hindi nakikitang tanikala. Ang malaking halaga ng enerhiya sa hangin ay malakas na bumuhos sa katawan ni Yang Kai, at ang yuan chi sa kanyang katawan ay lumundag. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Yang Kai at pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Inisyal na Element Realm Level 8. Ang paglalakad sa walang katapusang hagdan na ito ay nagbigay daan sa kanyang lakas na makalusot sa susunod na antas. Ito ay hindi isang nasayang na pagsisikap. Pagtingalang muli, nakita ni Yang Kai ang palasyong nakatago sa mga ulap. Ngunit sa ibaba ng palasyo, may mga patong pa rin ng hagdan. Gayunpaman, ang bilang ng mga hagdan ay hindi kasing dami ng dati. Sinulyapan sila ni Yang Kai at alam niyang 100 lang sila. Ang pangalawang pagsubok, bulong ni Yang Kai sa sarili. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong. Nang tumuntong siya sa unang hakbang ng hagdan, isang mainit na enerhiya ng katangian ng Yang ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa tabi ni Yang Kai. Ang enerhiyang ito ay parang isang pulang sutla na sinulid, na nakikita ng mata. Mukhang nagulat si Yang Kai at inabot ito para kunin. Inilipat ang True Yang Secret Art, ito ay direktang hinihigop. Kakaiba. Hindi naintindihan ni Yang Kai. Kung ang pangalawang pagsubok ay ganito, hindi ba ito ay kalabisan? Ang ganitong bagay ay hindi mabilang na beses na naranasan nitong mga nakaraang araw, ngunit ilang araw na ang nakalipas, ang enerhiya ay sumugod sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit sa pagkakataong ito ay lumulutang sa kanyang mga mata. Walang gaanong pagkakaiba. Hindi na nag-imbestiga pa si Yang Kai dahil wala pang nakikitang pahiwatig si Yang Kai sa ngayon. Hakbang-hakbang, si Yang Kai ay nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat oras na dumaan siya sa isang hakbang, isang Yang attribute energy ang lalabas sa tabi niya. Habang umaakyat si Yang Kai, tinipon niya ang lahat ng ito, na ginawang sarili niya. Ang ika-100 hakbang ng hagdan ay nagbigay daan kay Dantian na makakuha ng 2 patak ng Yang liquid. Nang umabot siya sa ika-99 na hakbang, natuklasan ni Yang Kai na may mali. Sa hagdan ng 100 step, may nakaharang na yelo sa kanyang dinadaanan. Inaabot ito upang hawakan, napakalamig, at may kakaibang lamig dito. Kahit ang kanyang True Yang Secret Art ay hindi ito madaling matuno. Ang mas kakaiba pa ay nang ang kamay ni Yang Kai ay tumama sa layer ng ice barrier na ito, ang Yang Chi na nasipsip niya noong siya ay umakyat sa ika-100 hakbang ay hindi mapigil ang bumulwak mula sa kanyang dantian at naglaho sa hangin. Sa susunod na sandali, lumabo ang paningin ni Yang Kai, at nang gumaling siya, nakarating na siya sa ibaba ng unang hakbang. Nakakunot ang noo, tumangala si Yang Kai at nakitang ito na nga ang ika-100 hakbang na nalampasan niya. Pero bakit siya bumaba ulit? Ang ice barrier ba sa ika-100 hakbang ang hirap ng pagsubok na ito? Kung ganoon nga ang kaso, nangangahulugan ito na kailangan niyang basagin ang ice barrier na ito para makapasa sa pagsubok na ito. Paano niya ito masisira? Dapat si Yang Chi ang kalaban ng ice barrier na ito. Marahil ay maaari niyang subukan ito. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, si Yang Kai ay muling humakbang pasulong at umakyat sa ika-100 hakbang tulad ng dati. Muli, lumitaw ang enerhiyang katangian ng Yang sa unang hakbang ng hagdan, at natanggap ni Yang Kai ang lahat. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa harap ng ice barrier. Huminga ng malalim, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao, inikat ang kanyang yuan chi, at direktang nagpadala ng burning yang burst. Sa isang malakas na putok, ang mabangis na yuan chi ay bumuhos sa ice barrier, tulad ng isang bato na lumulubog sa dagat, nang walang kahit kaunting ripple. Sa halip,
muling ibinalik si Yang Kai, at ang enerhiyang na-absorb niya ay naging 79 na guhit, na nawala sa kawalan. Ang kanyang Burning Yang Burst ay hindi gumana, at kahit na ginamit niya ang Star Mark, malamang na hindi niya masira ang ice barrier na ito, kaya ano ang susi? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nag-isip sandali, at hindi niya maiwasang maunawaan. Para sa pangatlong pagsubok, si Yang Kai ay titigil ng mahabang panahon sa bawat hakbang, at hahawakan ng parang sinulid na enerhiya na lumabas sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Hindi na niya muling hinigop, at pasimpleng hinawakan iyon. Habang dumarami ang bilang ng mga hakbang, ang mga pulang sinulid sa kanyang kamay ay naging mas marahas, at kahit mahinang sinunog ang kamay ni Yang Kai. Para sa isang cultivator na nagsasanay ng true Yang tactics, ito ay napaka hindi maisip, ngunit sa katunayan, ang Yang Chi na ito ay kakaiba. Kung hindi niya ito sasagutin, ito ay magiging marahas at hindi mapakali, na patuloy na umaatake kay Yang Kai. Sa pagtitiis ng sakit sa kanyang kamay, hindi nakaimik si Yang Kai. Ang kakaiba ay habang lumilipas ang panahon, ang Yang Chi sa kanyang kamay ay unti-unting kumalma, na para bang nakahanap na ito ng tahanan, hindi na nahihirapan, hindi na lumalaban, at hindi na umaatake. Napangiti si Yang Kai, naramdaman niyang natagpuan niya ang tamang paraan. Habang dumarami ang bilang ng mga hakbang, ang Yang Chi na natipon sa kamay ni Yang Kai ay bumuo ng isang bowl ang apoy, ngunit kahit na ganoon, si Yang Kai ay hindi na nasugatan. Nakatayo muli sa harap ng ika-79 na hakbang, marahang ipinadala ni Yang Kai ang bowl ang apoy sa kanyang kamay sa ice barrier sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, hindi na muling pinababa si Yang Kai. Matapos masipsip ang Yang Chi, ang ice barrier ay gumawa ng basag na tunog, at kagad, tulad ng isang salamin, hindi mabilang na mga bitak ang lumitaw dito. Sa isang pagbagsak, lumitaw ang matayog at kahangahangang palasyo sa harap ni Yang Kai. Malinaw ang landas. Marshall Peak, Kabanata 152. Ang kahalili sa mana. Sa sandaling nabasag ang ice barrier, ang galit at ayaw na pag-ungon ni Exi Hongchen ay nagmula sa walang katapusang hagdanan. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap, at ngayon na siya ay malapit ng umakyat sa tuktok na may matinding kahirapan, siya ay 100 talampakan lamang ang layo mula sa dulo. Inakala niyang tagumpay na ang natatanaw niya, ngunit hindi niya inaasahan na isang banayad na simoy ng hangin ang tatama sa kanyang mukha. Sa ilalim ng impluwensya ng banayad na simoy na ito, siya ay binalot at ibinaba tulad ng Wu Sisters ilang araw na ang nakalipas. Hindi. Sumigaw si Exi Hongchen at iniunat ang kanyang mga kamay na parang gusto niyang kunin ang huling hakbang at manatili rito, ngunit ang dulo ng hagdan ay unti-unting lumalayo sa kanya. Hindi. Si Exi Hongchen ay umungal sa langit. Matapos ang napakaraming araw ng pagpupursige at pagsusumikap, nang malapit na niyang marating ang dulo, hindi niya inaasahang magkukulang sa huling sandali. Hindi ito ang kanyang problema. May ibang nakarating sa bago siya. Isang tao lamang ang maaaring makakuha ng mana, kaya siya ay binansagan bilang isang kabiguan at ibinaba ng banayad na hangin. Sino yun? Ang mga pulang mata ni Exi Hongchen ay sumiklab sa isang tao pagkatapos ng isa pa, ngunit sa huli, naramdaman niya na malamang na ito ay si Suyan. Siya ba iyon? Ang hindi pagnanais sa puso ni Exi Hongchen ay nabawasan ng husto, ngunit ito ay malakas pa rin. Nang mabawi niya ang kanyang katinuan, natagpuan ni Exi Hongchen ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Pagtingin sa langit, ito pa rin dapat ang Heaven's Cave Inheritance, ngunit walang tao sa paligid. Nakatayo sa pwesto at nag-iisip ng mahabang panahon, ang bibig ni Exi Hongchen ay napalukot sa isang malamig na ngiti. Suyan, kung talagang nakuha mo ang mana ng lugar na ito, kung gayon hindi kita mapapaalis. Tulad ni Exi Hongchen, ang iba pang mga disipulo ng tatlong sekta ay ibinaba ng banayad na hangin. Gayunpaman, walang pagbubukod, ang mga taong ito ay pawang mga lalaki, tulad ng mga babaeng disipulo ng tatlong sekta ilang araw na ang nakalipas. Hindi tulad ng mga babaeng disipulo, ang mga lalaking ito ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng Heaven's Cave Inheritance. Marami sa kanila ang nalungkot sandali, ngunit pagkatapos ay bumangon sila at nagsimulang maghanap muli. Dahil hindi nila makuha ang mana, titingnan nila kung may anumang benepisyo dito. Sa itaas ng mga ulap, lumitaw ang napakagandang palasyo sa harap ni Yang Kai. Ang tarangkahan ay mahigit 100 talampakan ng taas, na parang sinasalubong ang pagdating ni Yang Kai. Sa halip na sumulong, si Yang Kai ay tumayo sa kinauupuan at ipinikit ang kanyang mga mata, dinadama ang mga nadagdag at natalo sa daan. Kung sinubukan ng walang katapusang hagdan ng unang layer ang ugali at lakas ng loob ng isang tao. Sa kasong iyon, ang 100 hakbang ng ikalawang palapag ay susubok sa kontrol ng isang tao sa enerhiya niya. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagkontrol sa enerhiya ng pulang linya ng 79 na hakbang ay maaari niyang malagpasan ang huling layer ng ice barrier. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti si Yang Kai at humakbang pasulong. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman na ang tunay na Yang Yuan Chi sa kanyang katawan ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Dumaan sa malawak na bukas na pinto at naglalakad sa palasyo, ang origin of Yang Seal sa kanyang dibdib ay biglang nag-react ng marahas. Noong nakaraan, kapag naramdaman ng origin of Yang Seal ang enerhiya ni Yang, iba ang magiging reaksyon nito depende sa lakas ng enerhiya. Gayunpaman, hindi ito kailanman nakapag-react ng kasing lakas ng ngayon.
Napakalakas nito kaya naramdaman ni Yang Kai ang pag-apoy sa kanyang dibdib. Na may malungkot na ekspresyon, naglakad si Zhang Zuan sa direksyon na ipinahiwatig ng origin of Yang Seal. Hindi nagtagal, nakita ni Yang Kai ang isang malaking pula at puting bola ng enerhiya na nakabitin sa hangin mga 100 talampakan sa ibabaw ng lupa. Ang energy ball na ito ang naging sanhi ng pag-react ng origin of Yang Seal. Gayunpaman, ang nakapagparamdam kay Yang Kai na kakaiba ay ang energy ball na ito ay hindi lamang naglalaman ng mainit na enerhiya ng Yang, kundi pati na rin ng malamig na enerhiya ng Ice attribute na nakakapagpalamig ng buto. Ang dalawang ganap na magkaibang uri ng enerhiya ay pinaghalo, ngunit sila ay pinaghalo sa isa't isa ng walang anumang salungatan. Sa loob ng bola ng enerhiya, isang malabo na pattern ang kumikislap paminsan-minsan. Habang tinitingnang mabuti, nagulat si Yang Kai. Ito ang pattern ng isang dragon na pumailang lang sa 9th heaven at isang phoenix na umiiyak sa 9th heaven. Ang mga pattern ng dragon at phoenix ay kumikislap at nawala, katulad ng eksena noong lumitaw ang Heaven's Cave Inheritance. Ito ang mana. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Habang maingat niyang sinusuri ang energy ball, may nakita siyang puting gumagalaw mula sa gilid ng kanyang mata, at sa sumunod na sandali, dalawang pares ng mata ang bumagsak sa kanya. Nagmamadaling tumingin si Yang Kai sa puting liwanag at hindi niya maiwasang matigilan. Nang magtama ang kanilang mga mata ay bakas sa mukha nilang dalawa ang hindi makapaniwala. Suyan. Hindi inakala ni Yang Kai na may ibang tao dito bukod sa kanya, at ang taong ito ay si Suyan talaga. Sa sandaling ito, naka-cross-legged siya sa ibaba ng energy ball, ang kanyang katawan ay kasing puti ng snow, dalisay na parang yellow at jade. Ikaw. Ang magagandang mata ni Suyan ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat, ngunit sa parehong oras, mayroon ding kaunting ginhawa. Parang bigla niyang naintindihan ang isang tanong na naging palaisipan sa kanya sa mahabang panahon pagkatapos ng pagdating ni Yang Kai. Bahagyang ngumiti, nakilala ang kanyang big senior sister dito na nagparamdam kay Yang Kai na parehong nagulat at pamilyar. Sa paglalakad, tumayo siya sa harap ni Suyan at tumangala sa energy ball sa himpapawid, pagkatapos ay bumalik sa kanya, nagtatanong. Gaano ka nakatagal dito? Mga 4 o 5 araw. Bahagyang tumanggo si Suyan, malamig pa rin ang boses niya, ngunit hindi na ito naglalaman ng unang pakiramdam ng pagtanggi at pagtanggi mula noon. 4 o 5 araw. Si Yang Kai ay lihim na hindi nakaimik, iniisip sa sarili, karapat-dapat sa High Heaven Pavilion's Heaven Sprite. 4 o 5 araw na ang nakalipas, kakahiwalay ko lang sa Who Sisters. Noong mga oras na iyon, kalahati pa lang ng Endless Stairs ang naakyat ko, pero nakarating na siya dito. Ang bilis niya ay mas mabilis kaysa sa bilis ko. Ang hindi alam ni Yang Kai ay dahil si Suyan ay nakapasa sa pagsusulit at pumasok sa bulwagan na ito kaya ang iba pang mga babae ay pinababa ng banayad na hangin. Pagdating niya rito ay pinababa na rin ang lalaki sa Endless Stairs. Masasabing silang dalawa lang ang naiwan dito. Umupo ka at mag-usap. Suyan sinenyasan. Tumanggo si Yang Kai at umupo ng naka-cross-legged sa tapat niya. Dahil napakalapit sa kanya, isang bakas ng hindi likas na katangian ang sumilay sa mukha ni Suyan, ngunit mabilis itong nawala. Sandaling nagkatitagan silang dalawa sa katahimikan bago biglang ngumiti si Yang Kai at sinabing. Inakyat ko ang 10,000 hakbang at pagkatapos ay ang 100 hakbang bago makarating dito. Sa 10,000 hakbang, nagbago ang 500 hakbang, papalit-palit. Sa pagitan ng mainit at malamig, na pumipigil sa mga tao sa pag-usad. Sa 100 hakbang, nakolekta ko ang 99 na sinag ng enerhiya ng Yang attribute at dumaan sa isang ice barrier. Tumiti din si Suyan. Inakyat ko rin ang 10,000 hakbang. Tulad mo, inakyat ko rin ang 100 hakbang. Gayunpaman, sa 100 hakbang, nakolekta ko ang 99 na sinag ng enerhiya ng Yang attribute at nagyelo ng dagat ng apoy. Ang kanyang ngiti ay talagang napakaganda. Parang simoy ng tagsibol na umihip sa nagyayelong lupa. Ang mundong puti ng nyebe ay agad na napuno ng halaman, at ang mga bulaklak sa tagsibol ay namumulaklak. Hindi mapigilan ni Yang Kai na titigan siya ng walang laman, ang buong katawan niya ay comfortable mula sa loob palabas. Ang mahahabang pilak mata ni Suyan ay kumandat habang iniiwas niya ang kanyang tingin. Hindi ko alam na ang ganda pala ng ngiti mo. Hindi naging maramaw si Yang Kai sa kanyang papuri. Hindi ako pamilyar sa'yo. Ang nagyayelong mukha ni Suyan ay bahagyang namumula, ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Minsan hindi pamilyar, 2 beses pamilyar. Kaharap ang Diyosa na ito na sinasamba ng mga disipulo ng 3 sekta, hindi naramdaman ni Yang Kai ang kahit kititing na pressure habang tinutokso siya nito. Malinaw na ayaw ni Suyan na ipagpatuloy ang kanyang kalokohan at sinabing. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip ko, makinig ng mabuti, at kung may anumang bagay na sa tingin mo ay hindi nararapat, sabihin sa akin. Mataimtim na tumanggo si Yang Kai. Alam niya na si Suyan ay magsasalita tungkol sa mana dito. Kung tutusin, 4 o 5 araw na siyang nandito at mas marami siyang alam kaysa sa kanya. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, bahagyang ibinuka ni Suyan ang kanyang bibig. Lahat tayo ay nagkamali. Ang lahat ng mga disipulo ng 3 sekta ay nag-isip na ang mana dito ay maaari lamang makuha ng isang tao. Ngunit mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang manang ito ay para sa 2 tao. Ang pagsasanib ng lamig at init sa walang katapusang mga hakbang ay ang pinakamahusay na katibayan.
Ang lugar na iyon ay hindi lamang isang pagsubok sa ugali at kalooban ng isang tao, kundi isang pagsubok din upang pumili ng kandidato para sa mana. Tumanggo si Yang Kai. Naisip na rin niya ang puntong ito, ngunit hula lamang iyon at hindi siya nang ahas na maging sigurado. Para naman sa pangalawang pagsubok, bagamat magkaiba kayo ng karanasan, halos pareho lang ito. Ito ay isang pagsubok sa ating kakayahang kontrolin ang ating elemental na enerhiya. Sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa dalawang pagsubok na ito makakarating tayo sa lugar na ito. Tinakbo siya ni Suyan, daliri niya sa kanyang buhok at bahagyang ibinaba ang kanyang ulo, inilantad ang kanyang balingkinitang puting leeg habang mahina niyang sinabi. Bago ka pumunta rito, hindi ako nang ahas na gumawa ng ganoong conclusion, ngunit pagkatapos kitang makita dito, sa wakas ay naunawaan ko ang ilang susi. Points. Nakikita mo ba kung ano ang nasa itaas ng aming mga ulo? Tumanggo si Yang Kai. Nitong nakaraang 4 o 5 araw, sinisikap kong kolektahin ito, pero wala akong resulta. Tinanggihan talaga ako nito, kaya kung hindi ako nagkakamali, dapat sabay nating i-circulate ang secret arts natin upang ilabas ito at makuha ang mana dito. Ang mga salita ni Suyan ay napakasimple, ngunit tumama ang mga ito sa ulo. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yang Kai pagkatapos makinig. Ang mana dito ay hindi na isang bagay ng isang tao, ngunit kasama siya at si Suyan, kaya walang sinuman ang may karapatang magdesisyon. Walang nakakaalam kung ano ang magiging relasyon nila pagkatapos makuha ang mana dito. Ngunit dahil ang mana ay ibinahagi sa pagitan ng dalawang tao, tiyak na hindi ito magiging kakaiba tulad ng dati. Para mismo kay Yang Kai, natural na masaya siyang ibahagi ang mana kay Suyan. Ang malamig na senior sister na ito ay malamig sa labas ngunit mainit sa loob. Napakabuting tao niya, kaya natural na hindi siya tatanggihan ni Yang Kai. Ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa kanyang opinyon. Kung hindi payag si Suyan na makuha ang mana dito kasama niya, hindi siya pipilitin ni Yang Kai. Malinaw na isinasaalang-alang din ito ni Suyan, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang magpakita ng pag-aalinlangan at pakikibaka. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya at ni Yang Kai pagkatapos makuha ang mana, ngunit nang maisip niya kung paano siya hindi natatakot sa kamatayan at iniligtas siya mula sa halimaw na hugis pagong na halimaw ilang araw na ang nakalipas, lumuwag ang pakikibaka at pag-aalinlangan ni Suyan. Kaunti, pagkaraan ng mahabang sandali, habang tahimik na naghihintay si Yang Kai, dahan-dahang itinaas ni Suyan ang kanyang ulo. Tinitigan niyang mabuti si Yang Kai, na parabang ayaw niyang makaligtaan ng anumang ekspresyon sa mukha ni Yang Kai, at sinabi sa isang matatag na tono. Kung sasabihin kong ayaw kong matali sa isang taong hindi ko kilala. Sa dahil sa kung anong panlabas na puwersa, kahit na ito ay isang mana, hindi ko ito gagawin. Madidismaya ka ba? Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai, pagkatapos ay tumanggo. Medyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Suyan. Ngunit igagalang ko ang iyong pinili. Mayroon kang sariling kalayaan, at mayroon ako sa akin. Kung ayaw mo, huwag. Mukhang kalmado si Yang Kai, pagkatapos ay dahan-daang bumangon at sinabi kay Suyan. Kung ayaw mo talaga, tara na, pumunta saan? Itinaas ni Suyan ang kanyang ulo at nagtanong. Ang paraan ng kanyang pagtagilid ng kanyang ulo ay napaka-interesante, hindi gaanong malamig at mas mausisa. Lumabas ka na, napangiti si Yang Kai. Kung ayaw mo ng mana, bakit nandito pa tayo? Sino ba ang nagsabing ayaw ko? Dahil nakarating na tayo dito, paano tayo makakabalik na walang dala? Mahina nang umiti si Suyan, at may bakas ng palihim sa kanyang ngiti. Pinaglalaroan mo ba ako? Lumubog ang mukha ni Yang Kai, at mapait na sinabi niya. Nagtiwala ako sa iyo, ngunit nagsinungaling ka talaga sa akin. Konting pagsubok lang yon, hindi naman kailangang galit na galit diba? Di ba't laging ipinagyayabang yung mga lalaki ang pagiging magnanimous? Bakit hindi man lang kayo marunong magbiro ng babae? Suyan pursed her lips and tumingin kay Yang Kai nang walang pakialam. Martial Peak, Kabanata 153. Evil Cultivation Technique. Hindi talaga magalit si Yang Kai at pasimpleng umupo sa harap ni Suyan at bamantong hininga. Suyan, wala ka talagang ugali ng isang senior sister. Tinatawag mo na ako sa pangalan ko, kaya bakit ako umarte na parang senior sister? Napatulala si Yang Kai, hindi niya akalain na ang nagyayelong babaeng ito ay talagang napakahusay magsalita. Kalikasan ng babae. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga salita ng pagtatalo, ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay naging mas malapit. Kahit noong nailigtas siya ni Yang Kai noong araw na iyon, hindi ito nagkaroon ng ganoong epekto. Nakangiting mapait, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sumuko. Sige, mali ako. Nang makita ang kanyang malikot na dila, naging seryoso si Suyan at sinabi. Dahil napagpasyahan mong tanggapin ito, magsimula na tayo. Makikitang medyo kinakabahan pa siya, pero mas maganda na siya kaysa dati. Ano ang gagawin ko? Seryosong tanong ni Yang Kai. I-circulate ang iyong Yang Attribute Secret Art. Ipinikit ni Suyan ang kanyang mga mata at sinimulang iikot ang kanyang Ice Heart Secret Art, isang malamig na buto na dahan-daang kumakalat. Mabilis ding pinalaganap ni Yang Kai ang kanyang True Yang Secret Art, na naging sanhi ng pagdaloy ng kanyang nasusunog na True Yang Yuan Chi sa kanyang mga meridian.
Sa sandaling ang dalawang magkasalungat na secret arts ay nagsimulang umikot, ang buong bulwagan ay nagsimulang magpakita ng ilang hindi pangkaraniwang mga reaksyon at sunod-sunod na mga dagandong ang umalangaw. Nang marinig ito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Suyan, alam na hindi mali ang kanyang naunang bawas. Sa pag-asa sa kanya o kay Yang Kai lamang, imposibleng makuha ang mana dito. Sa pamamagitan lamang ng pag-circulate ng kanilang secret art sa parehong oras magkakaroon ng posibilidad na magtagumpay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagre-react ang energy ball na nakasabit sa itaas nilang dalawa, na parang ginagabayan ng kamay at dahan-dahang bumaba. Ang mga seal ng dragon at phoenix sa loob ng bola ng enerhiya ay pabalik-balik, patuloy na nagbabago ng mga imahe at kumikislap na mga imahe na labis na hindi kayang tanggapin ng mga mata. Pagkalipas ng buong kalahating oras, nahulog ang ilang dosenang metrong energy ball sa pagitan nilang dalawa, ang mga seal ng dragon at phoenix ay kumikislap ng higit at mas marahas habang ang pula at puting liwanag ay walang katapusang dumadaloy, na lumilikha ng isang siksik na liwanag. Sinabayan ng isang matunog na dagandong ng dragon at sigaw ng phoenix, ang bola ng enerhiya ay biglang pumutok sa dalawa, na naging fire dragon at isang ice phoenix, na bawat isa ay sumugod sa katawan ni Yang Kai at Suyan. Parehong nanginginig ang katawan nila nang lumitaw ang masakit at nahihirapang ekspresyon sa pagitan ng kanilang mga kilay. Sa panig ni Yang Kai, nang sumugod ang apoy na dragon sa kanyang katawan, bigla niyang naramdaman ng isang maringal at masiglang enerhiya na katangian ni Yang sa kanyang mga meridian. Kasabay nito ay ang ilang impormasyon na damaloy sa kanyang isipan. Hindi matapang na maging pabaya, tuwang-tuwang pinaikot ni Yang Kai ang kanyang true Yang secret art, na gustong i-convert ang enerhiyang ito sa Yang liquid. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi nagawang i-convert ng kanyang true Yang secret art ang enerhiyang ito. Kahit anong pilit niya, hindi ito magiging Yang liquid at lumubog sa dantian gaya ng dati. Kasabay ng pagdagsa ng enerhiya na ito, ang mga meridian at pangangatawan ni Yang Kai ay parang nagliliyab, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang limang pandama ay naging medyo matalas, at malinaw na naaamoy ni Yang Kai ang isang mahinang halimuyak na nagmumula sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Ang halimuyak na ito ay ang halimuyak ng katawan ni Suyan, at nang pumasok ito sa kanyang ilong, tila may dala itong hindi maipaliwanag na enerhiya na humila sa kanyang puso, nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, at nahalo sa kanyang dugo, na naging dahilan ng pagkulo at pagdaloy nito ng mas mabilis. Ito ay isang pangunahing salpok. Paano ito nangyari? Nang inag ang puso ni Yang Kai habang mabilis niyang sinusuri ang impormasyong pumasok sa kanyang isipan kasama ang Fire Dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya si Suyan na nakatitig sa kanya. Hindi tulad ng mainit na katawan ni Yang Kai, ang mukha ni Suyan ay mapatla at ang kanyang maselang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Na-freeze siya. Matapos linangin ang Ice Heart Secret Art, ang lamig ang pinakamabuting kasama niya, ngunit ngayon ang lamig na ito ay lumampas sa limitasyon ng kung ano ang kaya niyang tiisin, na naging dahilan upang magkaroon siya ng ganitong uri ng reaksyon. Tulad ng kung paano lumampas din ang init sa limitasyon ng kayang tiisin ni Yang Kai. Gayunpaman, malinaw na nakikita ni Yang Kai na ang maputlang mukha ni Suyan ay may mahinang pamumula, ang kanyang paghinga ay bahagyang mabigat, at ang kanyang mga bituin na parang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasa. Nagtama ang kanilang apat na mata, at alam ni Yang Kai na dapat ay ganoon din ang nararamdaman niya ngayon, walang katapusang pagkauhaw sa enerhiya ng kabilang partido. Hinanggad ni Yang Kai ang kanyang sipon upang mapawi ang kanyang init, at inasam niya ang init ni Yang Kai upang magpainit sa kanyang sipon. Ang ganitong uri ng pagnanasa ay likas, isang likas na hilig na lumabas sa kanyang katawan pagkatapos makuha ang Fire Dragon at Ice Phoenix. Gayunpaman, ang ganitong uri ng instinct ay hindi pa nawasak ang kamalayan ng bawat isa, na nagpapahintulot sa kanila na mag-isip at lumaban. Suyan, ang mana na nakuha natin. Dahan-daang ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig, dinilaan ang kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay nag-aapoy ang kanyang lalamunan habang nakatitig kay Suyan na may dugong mga mata. Alam ko, kinagat ni Suyan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bakas ng kapaitan. Bagamat alam niya na ang mana ay makukuha nilang dalawa ng magkasama, pagkatapos makuha ito, ang kanyang relasyon kay Yang Kai ay hindi na magiging kakaiba tulad ng dati. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mana. Ang sining ng Yin Yang Joyous Unification. Ito ay isang uri ng secret art, at sa sandaling marinig ang pangalan, malalaman ng isa kung paano ito linangin. Ang grado ng secret art na ito ay hindi alam, ngunit ito ay tiyak na hindi mababa, dahil ang Ice Heart Secret Art ni Suyan ay isang profound grade secret art na naipasa na mula noong sinaunang panahon, ngunit kahit na ang Ice Heart Secret Art ay hindi nakayanan ng lamig, kaya maisip ang kalidad ng Art of Yin Yang Joyous Unification. Ito ay isang dual cultivation secret art, tama ba? Nang tanungin ito ni Yang Kai, hindi napigilan ang kanyang puso na tumibok ng mas mabilis. Ang sagot ni Suyan ay nagpagulo sa imahinasyon ng isang tao. Ang tono na nagmumula sa dulo ng kanyang ilong ay parang mahinang helanghing, nanunokso sa isip ni Yang Kai. Kung gayon hindi ba ito isang evil secret art? Nanlumo si Yang Kai. Bagamat napakasaya niya na makuha ang ganitong uri ng mana kasama si Suyan, kung ito ay isang evil secret art,
kung gayon ito ay magiging isang malaking problema, hindi mapigilan ni Suyan na mapangiti sa kanyang mababaw na kaalaman. Walang kamalay-malay na pinilipat ang kanyang katawan, sinabi niya sa nanginginig na boses. Ang dual cultivation ay hindi isang evil secret art. Ang pagbunot ng yin upang mapangalagaan si Yang, ang pagbunot kay Yang upang mapangalagaan ang yin ay isang evil secret art. Karaniwan, hindi tatalakayin ni Suyan ang isang kaiyahiyang paksa sa isang lalaki, ngunit sa sandaling ito, matyaga lang niyang ipaliwanag kay Yang Kai. Ganun pa man, hiyang-hiya ang puso niya, at namumula ang mukha. Hindi maiwasan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Tumangala siya kay Suyan at nakita niyang marahan itong nakatingin sa kanya. Ang kanyang pares ng mga mata ay naglalaman ng isang pahiwatig ng pagnanasa, at sa isang iglap, ang psikolohikal na depensa ni Yang Kai ay bumagsak. Mula nang makilala niya si Suyan hanggang ngayon, si Suyan ay palaging malayo, dalisay at malamig. Hindi pa niya nakitang nagpakita ito ng ganoon kaay ng ekspresyon, at hindi niya maiwasang protektahan at aliwin ito. Sa ngayon, hindi siya ang ipinagmamalaking anak ng High Heaven Pavilion, at hindi rin siya ang Diyosa na sinasamba ng mga disipulo ng tatlong sekta. Isa lang siyang babae na nananabik sa mainit na yuan chi sa kanyang katawan. Sa ilang mga oras, ang mga lalaki ay palaging mas madaling masway kaysa sa mga babae. Ang bawat babae ay isinilang na may hindi matitinag na determinasyon. Suyan. Tumingin si Yang Kai sa kanya ng may pag-aalala. Hindi. Ang mga kilay ni Suyan ay napuno ng masakit na pakikibaka, ngunit dahan-dahan pa rin siyang umiling. Napabuntong hininga si Yang Kai, at naging matigas ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya. Pagkatapos ay subukan natin at tingnan kung malulusaw natin ang enerhiya sa ating mga katawan. Nang marinig niya itong sabihin, tumingin sa kanya si Suyan ng may pasasalamat at bahagyang tumango. Kung sa pagkakataong ito ay iginiit ni Yang Kai, hindi niya alam kung kaya niyang labanan ang tukso. Ang pangunawa at pasensya ni Yang Kai ay sapat na upang maabot niya ang kanyang pasasalamat. Muling ipinikit ng dalawa ang kanilang mga mata at nagsimulang magpaikot ng kanilang secret art sa pagtatangkang maluso ang lamig at init sa kanilang katawan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nalaman ni Yang Kai na habang sinusubukan niyang tunawin ang lamig, mas nagiging mabangis ang init at pagnanasa. Ang pagnanais na gumalaw ay parang isang napakapangit na alon na dumaan sa kanyang puso at katawan, na naging dahilan upang ang kanyang isip ay umalangaw sa mga mapanlikhang bulong. Napuno ng halimuyak ng isang babae ang dulo ng kanyang ilong, at tila naging malambot at makinis ang hangin na dinampi ng kanyang mga kamay. Ang lahat ng ito ay sapat na upang ang isang taong mahina ang pag-iisip ay agad na mahulog sa kasamaan. Galit na umungal ang apoy na dragon na nakatusok sa kanyang katawan, na parabang naiinip ito dahil hindi ito nakakapag-fuse sa lamig. Ang balat ni Yang Kai ay naging pula, tulad ng isang mainit na bakal. Nag-iinit ang buong katawan niya, ngunit nagngangalit pa rin siya at nagpumilit. Ang hindi sumusuko at tiyaga ang kanyang pinakadakilang lakas. Kahit na ang taksong nasa harapan niya ay sapat na para mapakilos ang sinumang lalaki, hanggat hindi tinatango ni Suyan ang kanyang ulo, wala siyang gagawin. Ang apoy na dragon ay umungal, na parabang ito ay nagtatanong at humihimok sa kanya. Ang pagtutol ni Yang Kai ay labis na ikinagalit nito. Habang pumapasok ang dagandong na ito sa kanyang kaluluwa, ang kamalayan ni Yang Kai ay nagsimulang lumabo unti-unti, ang kanyang mga mata ay namumula na parang toro sa init. Ang kanyang tibok ng puso ay umabot sa isang hindi pa nagagawang bilis, tulad ng paghampas ng isang tambol ng digmaan, malakas at malinaw. Sa tuwing humihinga siya, isang alon ng init ang bumabalot sa kanyang katawan. Isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang yakapin si Suyan sa harap niya at gamitin ang lamig nito para matuno ang sarili niyang init. Ito ay hindi ang kanyang pagnanais para sa kanya, ngunit sa halip ay ang pagkahumaling ng kanyang lamig sa kanyang sariling init. Ang ganitong uri ng atraksyon ay mas malakas kaysa sa anumang uri ng aphrodisiac sa mundo. Ganito si Yang Kai, at gayon din si Suyan. Sa panghihimasok ng kani-kanilang lakas, unti-unting nawalan ng malay ang dalawa. Nang malapit nang mawala ang kanyang kamalayan, mabilis na pinakawalan ni Yang Kai ang hindi sumusukong kalooban na matagal na niyang pinipigilan. Anyel Dengwil, ang hindi pagsuko sa anumang uri ng panggigipit ay isa ring uri ng pagmamataas. Isang init ang lumabas sa kanyang mga buto, at ang kanyang divine sense, na malapit nang mawala, ay biglang bumawi ng husto. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng hilanghing na naging dahilan ng paggulo ng isip niya. Nagmumula ito sa lalamunan ni Suyan, at nang pumasok ang tunog na ito sa kanyang mga tainga, halos mawala na naman siya sa sarili. Nagmamadaling ininulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang maputlang mukha ni Suyan na may kaakit-akit na pamumula, ang kanyang mga ngipin ay nakakagat sa kanyang mapupulang labi, ang kanyang mahahabang pilikmata ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang hangin ay napuno ng hindi maipaliwanag na halimuyak, isa na mas nakakalasing kaysa sa halimuyak ng katawan ni Suyan. Suyan, Suyan. Gumagundong ang boses ni Yang Kai habang sinisigawan siya ng 2 beses. Nang inag ang katawan ni Suyan, bahagyang nanginginig ang malapamaypay nitong mga pilikmata. Binuksan niya ang malabo niyang mga mata, tumingin siya kay Yang Kai at kinagat ang kanyang mga ngipin. Ako. Kaya ko pa. Ikaw din. Kumapit ka pa, Emph. Bahagyang tumanggo si Yang Kai, ipinikit ang kanyang mga mata at patuloy na nilulusaw ang malupit na yuan chi sa kanyang katawan.
Katulad ng dati, paulit-ulit na inatake ng marahas na init ang katawan at isipan ni Yang Kai, na naging imposible para sa kanya na makapag-isip ng maayos, na nag-iiwan lamang sa kanya ng kanyang likas na salpok. Ngunit sa pinakakritikal na sandali, ang matigas na gininto ang balangkas ay palaging gumaganap ng isang papel, na nagpapahintulot kay Yang Kai na magkaroon ng malay sa isang sandali. Martial Peak, Kabanata 154. Blasphemy. Sa tulong ng matigas na gininto ang skeleton, si Yang Kai ay lumaban ng paulit-ulit, lumalaban ng paulit-ulit, ngunit ang kanyang mga meridian at laman ay nag-aapoy pa rin ng masakit. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtatagal, pero sigurado siyang kung magtatagal pa siya ng ganito, siguradong masusunog siya hanggang sa mamatay dahil lalong tumitindi ang mainit na enerhiya sa kanyang katawan, to the point. Kung saan siya ay mahinang hindi nakayanan. Ang iniisip pa lang niya ay katawa-tawa na siya. Ang isang taong nagal-inang ng true Yang secret art ay maaaring masunog hanggang mamatay ng enerhiya ng Yang attribute. Ito ay isang alamat na hindi paniniwalaan ng sinuman. Kung ikukumpara kay Yang Kai, mas malala pa ang sitwasyon ni Suyan. Kung hindi dahil ginigising siya ni Yang Kai sa tuwing malinaw ang kanyang isip, hindi siya makakatagal. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Suyan ay lalong lumalala. Muling nagising, bago pa man may buka ni Yang Kai ang kanyang bibig para tawagin ang pangalan ni Suyan, nagulat siya nang makitang minsan ay gumalaw ito ng kalahating paa sa harap niya, lumuhad ang kalahati sa harap niya, huminga ng malalim, malabo ang mata. Iniunat ni Xingzong ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang pisngi. Ito ay makikita na ang kanyang mga paggalaw ay hindi sinasadya. Nagpupumiglas at lumalaban pa rin siya. Ang malambot na kamay na dumampi sa kanya ay may dalang matinding lamig. Maging ang kanyang mga kuko ay natatakpan ng isang layer ng snow white frost. Marahas na nanginginig ang maliit niyang kamay. Paminsan-minsan, humihinto ang kanyang mga galaw, at makikita sa kanyang mukha ang masakit na ekspresyon. Sa tuwing mangyayari ito, isang mahinang hilanghing ang kumakawala sa kanyang lalamunan. Suyan. Si Yang Kai ay tumawag gaya ng dati, ngunit ang kanyang boses ay mas mahina kaysa dati. Hindi niya alam kung sarili niyang kagagawan ito o hindi, pero nakaramdam siya ng kaunting guilty. Kahit na ganoon, ang magagandang mata ni Suyan ay nakakuha pa rin ng kaunting linaw. Nang makita ang sarili niyang galaw, nakita rin niya ang awa at lamang sa mga mata ni Yang Kai. Hindi ko yata kayang kumapit. Sa unang pagkakataon, nakapagsalita si Suyan ng kompletong pangungusap. Tumingin sa kanya si Yang Kai at ngumiti, pagkatapos ay inabot at hinawakan ang kamay ni Suyan. Sa sandaling magkadikit ang dalawa, ang Fire Dragon at Ice Phoenix sa kanilang mga katawan ay muling nagpakawala ng isang dagandong na dragon at pagiyak ng Phoenix, ang kanilang mga katawan ay nanginginig habang ang kanilang mga divine senses ay mabilis na nakabawi. Sa pagtingin sa isa't isa, hindi bumitaw si Yang Kai, at gayon din si Suyan, ang kanilang 10 daliri ay nag-intertwine. Alam nilang dalawa na kapag binitawan na nila ang isa't isa, patuloy silang magpupumiglas sa sakit tulad ng dati. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanilang mga puso, na naging dahilan ng pag-init ng kanilang dalawa. Hindi ka ba magsisisi? Tanong ni Yang Kai na may bahagyang ngiti, hawak ang kamay ni Suyan. Ang kanyang maliit na kamay ay malamig, ngunit napakakinis at malambot, na nagbibigay sa kanya ng komportableng pakiramdam. Namula ang mukha ni Suyan nang ibinaba niya ang kanyang mga mata at bumulong. Ginawa na namin ang aming makakaya. Bahagyang itinulak ni Suyan, sa isang kamay, Yang, hinawakan ni Yang Kai ang kamay ni Yang, sa kabilang kamay, Yang ni Yang. Ang isang katawan ay kasing init ng apoy, habang ang isa naman ay kasing lamig ng yelo. Magkayakap silang mahigpit, ngunit para silang pinagsama. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang sumikat sa kanilang mga puso. Bagamat gumaling na ang kanilang divine senses, ang mga abnormalidad sa kanilang katawan ay katulad pa rin ng dati, tanda ng kanilang mga inaasahan at pangangailangan para sa isa't isa. Suyan. Bulong ni Yang Kai, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Kung tutusin, ito ang unang beses na nakaranas siya ng ganoon, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi nagsalita si Suyan, ibinaon lang ang kanyang ulo sa balikat ni Yang Kai. Ang dalawa ay nanatiling tulala ng mahabang panahon bago iniunat ni Yang Kai ang isang braso, ipinulupot ito sa kanyang leeg, at dahan-daang ibinaba. Nakahiga, ipinikit ni Suyan ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga pilik mata, ang kanyang ekspresyon ay labis na kinakabahan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang ibabang tiyan. Huwag kang kabahan. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Nang makita niya itong ganito, mas nakahinga siya ng maluwag. Habang nagsasalita siya, huminga siya ng malalim at idiniin ang labi niya kay Suyan. Nang maglapat ang kanilang mga labi, biglang umayos ang katawan ni Suyan. Dahan-daang tinapik ni Yang Kai ang kanyang kamay, ipinadama ang kanyang ginhawa. Maya-maya, unti-unti na siyang nakahinga. Pagkatapos ay ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at sinimulan siyang panunukso. Isang hindi mapigil na ungol ang umalangaw sa bulwagan, at sa wakas ay iniunat ni Suyan ang kanyang mga kamay, pinulupot ang mga ito sa leeg ni Yang Kai, na mabangis na tumugon. Sa sandaling ito, ganap niyang binaliwala ang dalisay at inosenteng imahe sa isip ni Yang Kai. Dahil sa pagkauhaw niya sa init ay naging imposible para sa kanya na mapanatili ang kanyang natural na instincts. Patong-patong na hinubad ang kanyang mga damit bago casual na itinabi ni Yang Kai, silang dalawa sa estado ng kaguluhan.
Nang matanggal ang huling piraso ng damit, ang mukha ni Suyan ay namula hanggang sa naging kulay ube, ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang dibdib at ang isa naman ay nakatakip sa kanyang ibabang tiyan, nanginginig muli. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang nakatitig sa kanya, lihim na pinupuri ang kabutihang loob at kabutihan ng lumikha. Tila nakuha ni Suyan ang pinakamahusay sa mundo, perpekto ng walang kaunting kapintasan. Bawat pulgada ng kanyang balat ay naglalabas ng kaakit-akit na kinang na parang porselana, ang mga jade pick na pinoprotektahan ng kanyang mga kamay ay hindi masyadong malaki o masyadong maliit, tamang-tama. Ang kanyang patag na ibabang bahagi ng tiyan ay walang bakas ng labis na laman, makinis at malambot tulad ng pinakakatangitanging seda, na ginagawang hindi mahiwalay dito. Sa mismong sandaling ito, ang kanyang katawan ay nababalot ng kakaibang pulang ilaw na umaalingaw-ngaw sa pagmamahalan. Inabot ni Yang Kai at tinanggal ang brasong nakatakip sa kanyang dibdib. Bahagyang lumaban si Suyan bago tinanggap ang kanyang kapalaran, ngunit ang kanyang mga pilikmata ay lalong nanginginig. Bagamat maikli ang buong proseso, nagbigay ito kay Yang Kai ng isang uri ng kalapastanganan. Kung sa pagkakataong ito ay hindi niya nakuha ang dual cultivation inheritance, paano siya nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa isang napakaharlika at mayabang na babae? Pero ngayon, hindi lang siya makalapit sa kanya, maaari pa niyang angkinin siya. Sa pag-iisip na ito, hindi na napigilan ni Yang Kai ang kanyang emosyon, isang malahayop na dagandong ang lumabas sa kanyang lalamunan habang niyayakap niya ang katawan ni Suyan, umupo at inilagay siya sa kanyang kandanggan. Tiisin mo, balita ko medyo masakit. Hindi nakalimutan ni Yang Kai na paalalahanan siya. Bahagyang tumanggo si Suyan, hindi naglakasloob na buksan ang kanyang mga mata mula simula hanggang wakas. Sa patnubay ni Yang Kai, dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay unti-unting tinutusok ng mahabang sibat ang kanyang katawan, at isang pakiramdam ng pamamanhid ay agad na kumalat sa kanyang katawan. Naging hindi matatag ang paa ni Suyan at diretso siyang umupo. Sa pagkakataong ito, sumigaw si Suyan sa sakit, ngunit agad niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at nagpigil. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Yang Kai, nanginginig ang kanyang katawan habang umaagos ang dalawang patak ng luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na talunin si Yang Kai. Ano ang ibig niyang sabihin ng medyo masakit? Ito ay malinaw na isang nakakasakit sa puso. Hindi siya gumalaw, at hindi rin naglakasloob si Yang Kai, kaya napanatili nilang dalawa ang posturya na ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nawala ang sakit, napalitan ng kakaibang kahungkagan sa kanyang katawan. Ito ay isang hindi pa nagagawang pakiramdam, isang pakiramdam na gusto niyang pilipitin ang kanyang katawan, ngunit nahihiya siyang gawin iyon. I circulate ang Joyce Unification Art. Ang mahinang boses ni Yang Kai ay pumasok sa tainga ni Suyan, na naging sanhi ng pagkataranta nito at mabilis na iminulat ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Nalaman niya na bagamat ang lalaking nasa harapan niya ay may halimaw na tingin sa mga mata nito, bakas pa rin ang katahimikan, na may halong sakit sa puso at awa. Hindi niya maiwasang gamaan ang pakiramdam. Bahagyang tumanggo si Suyan at kasama ni Yang Kai na ipinakalat ang dual cultivation method na katatapos lang nilang makuha. Sa sandaling may palabas ang lihim na sining, sina Yang Kai at Suyan ay parehong hindi sinasadyang nagpakawalan ng isang daing. Ang umuungal na Fire Dragon at ang naiinip na Ice Phoenix sa kanilang mga katawan ay biglang huminahon sa sandaling ito, na naging sanhi ng pagkahapos sa kanilang mga katawan at isipan sa isang iglap, na palitan ng komportableng pakiramdam. Ang dalawa sa kanila ay malapit na pinagsama, at ang masiglang Yuan Chi ay damaloy ng pabalik-balik sa pagitan ng kanilang mga katawan, na naghalo sa isa't isa. Bagamat matalik ang kanilang postura, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay mataimtim sa sandaling ito, habang maingat nilang ginagabayan ang Yuan Chi nang hindi nag-iisip. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng kanilang mga katawan, malinaw na naramdaman niyang kaya ang lakas ni Suyan. Ang dami ng Ice Chi sa kanyang katawan ay higit sa 100 beses na higit sa kung ano ang nakaimbak sa kanyang mga meridian. Kung ikukumpara sa kanya, para siyang paslit na natutong maglakad, napakarupok na kahit isang suntok ay hindi niya nakayanan. Napansin siguro ito ni Suyan, kaya nang i-circulate niya ang secret art, hindi siya nang ahas na kumilos ng masyadong mabilis, hinahayaan ang kalooban niyang kay na mamuna, sa takot na hindi niya ito mahawakan. Ang sirkulasyon ng secret art ay hindi lamang nagbigay daan sa kanilang dalawa na maramdaman ang kalagayan ng katawan ng isa't isa, kundi pati na rin ang kanilang espiritu na magsanib. Ang orihinal na pakiramdam ng hindi pamilyar ay nawala sa isang iglap, at pareho silang nadama na ang isa ay ang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. Ang pakiramdam na ito ay napakanatural, nang walang kahit kaunting biglaan. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-ikot, ang Fire Dragon sa katawan ni Yang Kai at ang Ice Phoenix sa katawan ni Suyan ay unti-unting nawala. Ang dalawang malalaking enerhiya ay hindi na natili sa kanilang mga meridian, at hindi rin sila pumasok sa dantian. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ang kanilang layunin ay tila pilitin sina Yang Kai at Suyan na linangin ang Yin Yang Joyous Unification Art, sa mga sandaling ito ay nagtatanim na silang dalawa kaya natapos na nila ang kani-kanilang misyon. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na hindi sila dapat mawala, hindi niya lang alam kung saan sila nagtatago.
Patuloy na umikot ang Joyous Unification Art, at pinalitan ng True Yang Yuan Chi ni Yang Kai at ng Ice Cold Chi ni Suyan ang Fire Dragon at Ice Phoenix, na dumadaloy at nagsasama sa kanilang mga meridian. Gayunpaman, dahil ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay masyadong malaki, ang Yuan Chi ni Yang Kai ay hindi maaaring magdulot ng anumang alon matapos itong pumasok sa katawan ni Suyan. Parang batong lumulubog sa dagat, nawawala ng walang bakas. Dahil sa pagtuklas na ito, medyo napahiya si Yang Kai. Huwag kang magmadali, huwag kang mag-alala. Ang malumanay na boses ni Suyan ay narinig sa kanyang isipan. Tila naiintindihan niya ang iniisip ni Yang Kai at inaliw siya nito. Walang sinabi si Yang Kai at direktang sinindihan ang 10 patak ng Yang Liquid sa dantian. Ang tunay na Yang Yuan Chi sa kanyang mga meridian ay biglang lumundag at sumugod sa katawan ni Suyan. Hindi napigilan ni Suyan ang umiyak sa alarma. Hindi niya alam kung paano biglang sumabog si Yang Kai sa napakaraming Yuan Chi. Sa kanyang initial element boundary 8th stage, imposibleng magkaroon siya ng sobrang lakas. Habang siya ay napasigaw sa gulat, isa pang enerhiyang hindi mas mababa sa nauna ang bumuhos sa kanyang katawan. Tapos, isa pa, sa pagsabog ng 30 patak ng Yang Liquid, naabot na ng mga meridian ni Yang Kai ang kanilang limitasyon. Dumating ang mga pagsabog ng kirot at sakit, natakot siya na kung mayroon pang kaunti, ang kanyang mga meridian ay sumabog. Kung hindi dahil sa Joyous Unification Art, hindi maglalakas loob si Yang Kai na maging walang ingat. Ang bawat patak ng Yang Liquid ay ang crystallization ng kanyang Yuan Chi. Kung ang isa ay sisabog, mapupuno nito ang kanyang mga meridian. Karaniwan, kung ang 3 patak ng Yang Liquid ay sisabog ng sabay, magkakaroon ng mga problema sa kanyang mga meridian. Ngunit ngayon, lahat ng Yuan Chi ay magkakasamang nabubuhay sa katawan nila ni Suyan. Sa kanyang lakas, natural niyang makayanan ang pagdagsa ng 30 patak ng Yang Liquid. Martial Peak, Kabanata 155. Yugto ng pagbabagong chi. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya si Yang Kai na may pagmamalaki na nakangiti sa kanya. Ang magagandang mata ni Suyan ay kumislap nang ibinaba niya ang kanyang ulo at marahang kinagat ang balikat nito. Nakakakiliti. Sabi ni Yang Kai habang nayuyugyug niya ang kanyang balikat. Nalaman kong may sikreto ka. Tumiti si Suyan. May nakapagsabi na ba sa iyo na ang iyong ngiti ay maaaring mawala ang kulay ng langit at lupa? Tumingin sa kanya si Yang Kai na may nalilitong ekspresyon. Namula ang mukha ni Suyan habang inabot niya ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang ulo, bumubulong. Mula ngayon, ningiti na lang ako para sa isang tao. Nadama ni Yang Kai na ang kaligayahang ito ay mabigat. Magtanim ka muna. Pinakalma ni Yang Kai ang kanyang sarili at sinabi. Bahagyang tumango si Suyan. Ang 30 patak ng Yang Liquid ay mabilis na nilamon ng Ice Attribute Chi ni Suyan, at nang sila ay bumalik sa katawan ni Yang Kai, sila ay direktang hinigop ng matigas na gintong skeleton. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Yang Kai. Napakahalaga sa kanya ni Yang Liquid, ngunit hindi gaanong mahalaga ang matigas na gininto ang skeleton. Ang ganitong uri ng pagbabago sa pagitan ni Yuan Chi at enerhiya ay isang bagay na ikinatutuwang makita ni Yang Kai. Katulad ng dati, muling nagpasabog si Yang Kai ng 30 patak ng Yang Liquid, ngunit hindi lumitaw ang pamamaga na dapat niyang maramdaman. Nakakunot ang noo, muling nagpasabog si Yang Kai ng 5 patak ng Yang Liquid, at nagsimulang kumalat ang pamilyar na pamamaga at pananakit. Pagkatapos ng paglilinang ng ilang sandali, ang kanyang mga meridian ay naging mas malawak, kung hindi, imposibleng mangyari ang gayong epekto. Ang Joyous Unification Art, Dual Cultivation Secret Art, ay talagang makapangyarihan. Naghihintay hanggang sa ang enerhiya mula sa 35 patak ng Yang Liquid na ito ay nasipsip ni Suyan at bumalik sa kanyang sariling katawan, kung saan ito ay hinihigop ng matigas na gininto ang skeleton, bahagyang nanginag ang katawan ni Yang Kai. Biglang umihip ang hangin sa loob ng bulwagan, pinasabog ang damit ng 2 tao na nagkalat sa sahig. Isang invisible na aura ang biglang sumabog kung saan si Yang Kai ang sentro, at nakikita ng mata, ang mga alon ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting hamupa ang abnormal na ito. Isa pang tagumpay. Inisyal na element boundary 9 na yugto. Wala pang isang araw mula noong huling tagumpay niya. Napansin din ito ni Suyan, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kagalakan na makapagsaya kasama si Yang Kai. Kalmado si Yang Kai, ngunit may mahinang pag-asa sa kanyang puso. Nag-isip siya kung magagawa ba niyang makapasok sa Chi Transformation Stage gamit ang Dual Cultivation. Nag-isip siya sandali. Natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili sa kaunting problema. Gumastos siya ng 65 patak ng Yang Liquid para lang masira ang isang minor realm, at ito ang Yuan Chi energy na nakuha niya mula sa Dual Cultivation kasama si Suyan. Kung ikukumpara sa purong Yang Liquid, ito ay mas mahalaga at dalisay. Kahit na naubos niya ang lahat ng natitirang Yang Liquid sa dantian, hindi ito magiging sapat para sa kanya na makapasok sa Chi Transforming Stage. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang gawin ang lahat sa pagkakataong ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumabog si Yang Kai ng isa pang 50 patak ng Yang Liquid. Habang umiikot ang secret art, ipinadala ito sa katawan ni Suyan. Nanginag ang puso ni Suyan. Noong unang pumutok ang katawan ni Yang Kai na may napakaraming true Yang Yuan Chi, labis na siyang nabigla. Nang mangyari ang ikalawang pagsabog, siya ay medyo manhid.
Ito ang ikatlong pagsabog ng nakakatakot na enerhiya. Hindi na siya muling kumalma. Saan niya nakuha ang napakaraming Yuan Qi? Bagamat may pagdududa sa kanyang puso, hindi nagtanong si Suyan. Nakaramdam na lamang siya ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Dahil, ito ang lalaking nakipag-ugnayan sa kanya. Kung walang aksidente, baka buong buhay niya kasama ang lalaking ito. Kung mas malakas siya, mas magiging masaya si Suyan. Pagkatapos ng buong 3 araw, sa wakas ay natapos na ni Yang Kai at Suyan ang kanilang unang dual cultivation journey. Sapat na ang 3 araw. Pero nung naging isa na silang dalawa, ilang sandali lamang ang lumipas sa panahon ng pagsasanib ng kanilang mga banal na kaluluwa. Makalipas ang 3 araw, nagising silang dalawa. Malinaw na naramdaman ni Suyan na pagkatapos ng dalawahang paglilinang na ito, ang ice chi sa kanyang katawan ay naging dalisay at dalisay, higit sa 1 grado na mas mataas kaysa dati. Ang pagtuklas na ito, nawala nito ang panghihinayang na nawala sa kanyang virginity. Nakatingin sa isa't isa, ang mukha ni Yang Kai ay puno ng mga ngiti. Namula si Suyan. Nang siya ay nalubog sa paglilinang, wala siyang naramdaman. Pero ngayon, nahihiya siya sa sarili niya. Nakaupo siya kay Yang Kai sa napakahiyang posisyon, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Hubad silang dalawa, magkaharap, at magkalapit pa. Isang mainit at matigas na pakiramdam ang pumuno sa kanyang ibabang tiyan, na pumupuno sa kanyang katawan at isipan. Naramdaman pa ni Suyan ang isang ritmikong beat na nagmumula doon. Bawat pintig ay nagpapamanhid sa kanyang puso, at ang kanyang buong katawan ay nanlalambot, na parang tinamaan ng kidlat, na hindi makatawag ng kahit kititing na lakas. Hindi niya akalain na isang araw ay mananatili siya sa ganitong posisyon kasama ang isang lalaki sa loob ng 3 araw na hindi kumikibo. Naisip niya na pagkatapos linangin ng Ice Heart Secret Art, ang kanyang katawan at isipan ay magyeyelo, at siya ay mag-iisa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, dahil sa isang mana, isang dual cultivation method, nagkaroon siya ng hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa isang lalaking hindi niya masyadong kilala. Hindi niya mailarawan kung anong klaseng pakiramdam iyon. Nagkaroon ng pakiramdam ng pagkawala, ngunit din ng isang pakiramdam ng kagalakan at kaligayahan. Nag-ipon ng lakas ng loob na tingnan si Yang Kai, ang mga mata ni Suyan ay puno ng kahinahunan. Suyan. Ang nagninangas na mga mata ni Yang Kai ay puno ng pagsalakay habang nakatitig siya sa nagyayelong mukha ni Suyan. Ang dual cultivation method ay natapos na, at ang Fire Dragon at Ice Phoenix ay matagal nang nawala, ngunit si Yang Kai ay nakadama pa rin ng hindi mapaglabanan na tukso na sumisira sa kanyang isipan. Ang impact ay parang tubig, at ang dampi ng init ay parang alon, na gustong lamunin siya. Mahigpit na itinikom ni Suyan ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga pisngi ni Yang Kai habang ibinababa niya ang kanyang ulo, marahang pinagdikit ang kanilang mga noo. Huwag. Ang boses ni Suyan ay puno ng pakikibaka at panginginig. Dahil sa koneksyon sa pagitan ng kanilang mga katawan, madali niyang naiisip si Yang Kai. Sa oras na ito, ang pagtanggi sa kanya ay nangangailangan ng malaking determinasyon. Tulungan muna kitang makalusot. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, isang surge ng Yuan Qi ang damaloy mula kay Suyan diretso sa katawan ni Yang Kai. Nakatuon ang isip ni Yang Kai habang nagmamadaling pinipigilan ang kanyang hininga, pinipigilan ang apoy at kabaliwan sa kanyang mga mata. Mabilis niyang ipinalibot ang kanyang secret art at natanggap ang enerhiya mula kay Suyan. Hindi tumanggi si Yang Kai. Bagamat ang paggawa nito ay hindi mabuti para kay Suyan at maaaring maging sanhi ng bahagyang paghina ng kanyang lakas, ramdam ni Yang Kai ang kanyang sinseridad. Ang Yuan Qi sa kanyang mga meridian ay puno na, at sa epekto ng enerhiya ni Suyan, ito ay mas namamaga. Kumalat ang sakit, ngunit hindi tumigil si Suyan. Nararamdaman niya kung nasaan ang limitasyon ni Yang Kai, kaya natural, hindi niya hahayaang masaktan siya ng kanyang mga aksyon. Ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay unti-unting naging marahas, na bumubuo ng hangin sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang maabot ang limitasyon ni Yang Kai, hindi na nang ahas si Suyan na magpadala pa ng Yuan Qi. Ituloy. Ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Ngunit, ituloy. Kinagat ni Suyan ang kanyang mga ngipin at sinunod ang kagustuhan ni Yang Kai, muling ibinuhos ang kanyang sariling Yuan Qi. Lilinang nilang dalawa ang Joyous Unification Art, kaya hindi mawawala ang Yuan Qi sa kanilang mga katawan sa panahon ng pagpapalitan. Ito ay isang kalamangan na walang sinuman ang maihahambing. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang Yuan Qi mula sa katawan ni Yang Kai ay naging mas marahas, at ang sakit sa kanyang mga meridian ay napakatindi, ngunit si Yang Kai ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hinayaan niyang manginig at pawisan ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya gumagawa ng ingay. Huwag kang tumigil, umungol si Yang Kai. Bahagyang nang inag ang magagandang mata ni Suyan. Hindi na siya nang ahas na ipadala si Yuan Qi sa katawan ni Yang Kai. Natatakot siya na hindi niya ito makuha at masira ang kanyang pundasyon, ngunit ramdam niya ang lakas ng loob ni Yang Kai. Ito ay isang paghahangad na gustong maging mas malakas. Dahil sa kanyang paghahangad na maging mas malakas. Kung noon pa man, marahil ay hindi gaanong nababalisa si Yang Kai, ngunit ngayong may pisikal na relasyon silang dalawa, at napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Paano masisiyahan si Yang Kai sa kasalukuyang sitwasyon? Noon pa man gusto ng mga lalaki na protektahan ang mga babae.
Kung gusto niyang protektahan si Suyan, kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa kanya. Ito ang mga iniisip ni Yang Kai, at nakita rin ito ni Suyan, na naging sanhi ng pagkakilos ng kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihirap, si Suyan ay nagpatuloy sa pagbuhos ng Yuan Qi. Ang Yuan Qi ay patuloy na nag-iiba-iba, unti-unting nagiging mas marahas, tulad ng isang hindi masupol na tao. Ayaw nitong matali ni Yang Kai. Desperado itong nagpupumilit na humiwalay sa mga meridian ni Yang Kai at mabawi ang kalayaan nito. Tumigil si Suyan. Alam niya na si Yang Kai ay nasa punto na ng paglusob. Nang ipakita ng isang cultivator na si Yuan Qi ang sitwasyong ito ay isang senyales na malapit na silang makapasok sa Qi transformation stage. Sa sandaling ito, nawala ang masakit na ekspresyon ni Yang Kai. Nawala rin ang kirot sa kanyang mga meridian. Ang patuloy na pagbuhos ng malalaking halaga ng Yuan Qi ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Sa halip, ang kanyang mga meridian ay naging mas malawak at mas matigas, sapat na upang mapaunlakan ang Yuan Qi. Ang kadena ng langit at lupa ay abot kamay. Ang layer ng shackles na ito ay ang kapangyarihan ng heaven and earth na pumihil kay Yang Kai na makalusot, tulad ng huling beses na nakapasok siya sa initial element stage. Kapag nalagpasan na niya ang layer ng kadena na ito, makakalusot siya sa Qi transformation stage. Maingat itong naramdaman ni Yang Kai, nahuhulog ang kanyang isip sa kanyang pangunawa. Habang naiintindihan niya, naging mas kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay naging mas hindi mapakali. Isang surge of energy ang lumabas sa kanyang mga buto, na naging dahilan upang si Yang Kai ay muling mapuno ng evil Qi. Tihim na nagulat si Suyan, ngunit hindi siya nang ahas na abalahin siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang evil Qi ay umatras at nawala. Sa sandaling ito, ang Yuan Qi sa katawan ni Yang Kai ay labis na marahas, ngunit dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Stage of Qi transformation. Sa tulong ni Suyan, matagumpay na nakalusot si Yang Kai. Boom! Isang malakas na tunog, tulad ng isang kulog sa isang malinaw na kalangitan, niyanig ang buong Heaven's Cave Inheritance. Nagbago ang hangin at mga ulap, at ang enerhiya sa kakaibang espasyong ito ay mabangis na natipon sa pangunahing bulwagan, at pagkatapos ay bumuhos sa katawan ni Yang Kai. Ito ay isang pagpapala na matatanggap ng bawat cultivator kapag sila ay nakalusot sa isang malaking kaharian. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay magpapalakas sa katawan ng cultivator, magpapalamig sa laman at buto, na magpapalakas sa katawan ng cultivator. Kung gaano kalaki ang benepisyong matatanggap ng isang tao, ang lahat ay nakasalalay sa sariling pagsisikap. Sa huling pagkakataon ng si Yang Kai ay pumasok sa initial element stage, nasiyahan din siya dito, ngunit sa pagkakataong ito ang kapangyarihan ng langit at lupa na ibinuhos sa kanyang katawan ay mas malakas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang nag-aalalang tingin ni Suyan. Tumiti si Yang Kai. May ibibigay ako sa iyo. Habang nagsasalita siya, nilubog niya ang kanyang isip, at hinati ang kalahati ng 9 yuan condensing dough na nakaimbak sa matigas na gintong skeleton, at ipinadala ito sa katawan ni Suyan. Isang malamig na pakiramdam ang dumating, at lumiwanag ang mukha ni Suyan. Ano ito? Ang 9 yuan condensing dough, ito ay sinasabing lubhang kapaki-pakinabang para sa mga Yuan Qi cultivator. Ang mga kamay ni Yang Kai ay gumala-gala sa makinis na likod ni Suyan, at ang kanyang bibig ay seryosong nagsabi. Pinuhin mo ito, papainitin ko ang aking katawan. Sige. Magiliw na tumanggo si Suyan. Bagamat ang pagpino sa 9 yuan condensing dough na tulad nito ay tiyak na hindi magiging kasing epektibo ng pagpino kay Ziyaning Chang, isa pa rin itong langit at earth spirit treasure, at higit pa o mas mapapalaki ang lakas ni Suyan. Hanggat magagamit niya ang 20% ng epekto nito, sapat na ito para makabawi sa pagkawala ni Suyan sa pagtulong kay Yang Kai.